Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid ko kay Kristo. Sa lahat po ng mga taong naaabot po ng videong ito, ang inyong pong mga kaibigang Seventh-day Adventist ay nagpapaabot po ng isang pagbati, isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay ating pag-uusapan ang isang napakagandang paksa na sa kabila ho ng pandemya, sa kabila ng bagyo, at sa kabila ho ng hamon na maaring kinakaharap ng karamihan sa panahong ito, mayroong pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Sa Philippians chapter 2 verse 13, ito po ang wika ng Biblia sa wikang English. For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Ito pala yung ating Diyos na gumagawa ng mabubuting mabagay sa ating pong mga buhay para sa kanyang mabubuting kalooban. Kaya kung ang ating Panginoon ang mananatili sa ating mga buhay at maipapahayag natin ang kanyang dakilang pag-ibig sa ating kinaruroonan kahit marami kayong hamon na kinakaharap, asahan lamang po natin na tayo'y magtatagumpay sapagkat ang Diyos ang gagawa ng lahat sa atin, pati po ng ating kaligtasan. Kaya bilang bayan ng ating Panginoong Diyos, bilang kanyang bayan sa gitna ho ng masalimuot na sanlibutan, tayo po, sang-ayon pa rin sa salita ni Pablo sa mga taga-Pilipos, sa Philippians chapter 1 verse 6, ito ang wika ng Biblia mga kapatid. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, maging matatag po tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, sapagkat kung pinasimulan ng ating Panginoong Diyos ang kabutihan ng mga bagay sa inyong mga buhay, kung pinasimulan na itatag ng Diyos sa inyong mga puso ang kaligtasan, ito'y magpapatuloy hanggang sa kanyang muling pagparito. Ito'y kanyang tatapusin sa kanyang muling pagparito. Magiging matatag lamang po tayo. May parating pong bagyo sa ating pong lugar, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan ko kay Kristo. Maaring kayo po ay nalulungkot o kaya natataranta o natutroma sa kadahilan ng halos linggo-linggo na lamang ang ating lugar, ang ating rehiyon ay dinadaanan ng mga disastrosong mga kalamidad. Ngunit mga kapatid, hindi ibig sabihin nito na kapag may kalamidad, wala na rin po tayong gagawin. Mayroon tayong gawain na dapat nating gampanan bilang bayan ng ating Panginoong Diyos. Huwag lamang po tayong mangamba sapagkat ang Panginoon ay may pangako sa atin. Kaya akin pong patuloy na hinihikayat ang bawat isa sa inyo mga kapatid na magpatuloy po tayo sa ating pananalangin sa inyong mga tahanan na kinaruroonan kasama ng inyong mga anak. Idalangin po natin ang proteksyon ng ating Panginoong Diyos, tanggapin hindi lamang ng inyong pamilya, kundi maging ng ating mga kababayan sa buong Bicol region. Mga minamahal kong mga kapatid, palagi ko pong sambitla ang isang kasabihan na palaging tumatatak sa aking kaisipan, na when we work, but when we pray, God works. Kaibigan, kapatid, ang pananalangin may magagawa sa atin. Ang pananalangin ay makakatulong sa atin para tumatag o para kayo'y po'y makaranas ng mga answered prayers na gusto po ninyong maranasan. Well, may bagyo na naman. Gusto po naming imbitahan kayo na kayo po'y magsipaghanda. Ngunit, sa lahat po ng mga Adventistang Kristiyano, tayo po ay may gawaing gagampanan. Sa 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 5, ganito po ang wika ng Biblia. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing
and His kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Kapatid, may hamon tayo sa buhay. Hindi tayo exempted sa mga kalamidad na dumarating sa ating lipunan. Ngunit huwag mong kalimutan, kapatid, may Diyos ka na laging umaantabay sa iyo. May Diyos ka na nagsugo sa iyo sa gawain ng pagiging evangelist.